Ang mga all-time paboritong merienda gaya ng palabok, siomai at pizza, bukod sa masarap, patok ding negosyo. Ang nag-uumapaw sa sarap na palabok, nag-level up na. Ang dati ng sangkatutak na sahog, dinagdagan pa ng rekado. Meron din gumawa ng sariling bersyon, pero kung classic palabok ang hanap, matitikman pa rin yan sa Obrero Public Market sa Blumentritt sa Maynila. Ang dinarayo roon, ang palabok ni Nanay Deli. Ang malinamnam at hindi dinipid na sangkap na palabok ni Nanay Deli, mabibili sa halagang 40 pesos. Iba nga, namamahalan ka sa 40 eh. Kaya hindi ko tinataasan masyado para makabili yung mga gustong bumili ng mura lang. Lang ang ano ko sa kanila. Dalawang klase ng palabok ni Nanay Deli. May makapal at manipis na bihon, nabubuhusan ng special palabok sauce, lalagyan ng toppings at pampalasa, gaya ng dinurog na tinapa at chicharon. May kasama pang toko at itlog. Wala naman daw espesyal sa ginagamit niyang mga ricado. Pero ang nagpapasarap daw sa palabok ni Nanay Deli, Sabi ko, sa sosyan. Pero kung titikunin nyo, walang lasa talaga. Kaya ako hindi ako nagtitipid sa mga retando para maano yung customer. Yung iba na, like, di ko mandaya. Eh, hindi ko naman sinasabi, yun ko sasabihin. simula ng dinayo ang palabukan ni Nanay Deli ng mga food content creator, umaabot na raw sa 3 kalderong palabok sauce ang nauubos niya at kumikita ng 2,000 piso kada araw. Hindi raw siya basta-basta nakakalimutan ng kanyang mga suki. Ang sarap, kamurat. Saka mula pa noon, itong pwestong ito, ang tinda dito, palabok lagi. High school pala ako, kumakain ako rin tayo. Kasi po, tama lang yung lasa niya, tama lang yung alat, saka malinamnam siya. Simpleng palabok lang pero masarap po siya. Sa matitingkad na kulay pa lang, tila busog na ang mga mata. Pero ang mga siomai na ito, may ibubuga pa sa palakihan. Yan ang makukulay na flavored jumbo siomai sa Taytay Rizal. Ang bawat kulay ng jumbo siomai may katumbas na flavor. Pork siomai ang white, kulay yellow ang chicken siomai, color orange ang beef siomai, cheesy dynamite ang green, Japanese siomai ang black, yellow na may red dot naman ang crab stick. Available rin ang shark's fin. 100 hanggang 110 pesos ang bawat pack na may 20 pirasong laman. Ang 35 years old na si Jaisel ang may pakulo ng makukulay na flavored jumbo siomai. Mahilig talaga kaming kumain ng siomai kami ng family ko. And napansin namin sa market na parang ordinary siomai lang yung lagi natin nakakain. So parang why not mag-come up tayo ng bagong idea na which is yung jumbo na nga po. At the same time, may mga flavors na rin po tayo na pwedeng pagpilian. Nandito ho tayo sa Taytay Rizal sa paggawaan ho ng siomai. Pero hindi mga pangkaraniwang siomai ito dahil bukod doon sa may mga jumbo sila, yung malalaking siomai, flavored. May iba-ibang flavor yung ginagawa nilang siomai dito. Ayan. So, paano pinili yung mga flavor ng siomai? Nag-isip lang po kami, for example, sa mga mahihilig po sa maanghang, nagkaroon po kami ng cheesy dynamite. So, pakita sa atin ni Jason kung paano ginagawa yung kanilang mga siomai dito. Ay, Ma'am, bali, meron po tayo ditong mix na timplado na po siya, ma'am. Templado na yan. Opo. Okay, tapos ito yung pinaka Yes, ma'am. Wrapper po. wrapper. Opo. 34 34, talaga sakto siya. po. O, sige, tapos, Tapos, ma'am, babalutin po. ganyan, Ayan, opo. Pagdikitin niyo po siya, ma'am. ganon. Opo. Tapos yung kabilang side po. Yan. Opo. Bibilugin siya, ma'am. Bibilugin. Opo. So, 15 minutes, hintayin natin. So, ang isang balot, 20 pieces po yung laman, ma'am. gaya nito, Opo. Yan. 20 pieces, 100. Yes, ma'am. Ba't ang mura? Para mas kumita rin po yung ibang mga gusto mag-reserve. Okay. Hinugot ni Jaisel ang 10,000 pesos mula sa iba pa niyang negosyo para ipuhunan sa kanyang siomai business. Sa ngayon, kumikita na sila hanggang 6 digits kada buwan. Nakagagawa na sila ng hanggang 50,000 piraso ng siomai kada araw. Ang dating maliit na tindahan ng siomai, meron ng maayos na pwesto.
May malaking komisaryo na rin si Jaisel. Nakapagpundar po kami ng property. Kahit po paano nakakarating na rin po tayo, hindi lang po dito sa Pilipinas, nakapag-travel na din po tayo sa ibang bansa. Sa mga pizza lovers, this is for you. Nakatikim na ba kayo ng pizza na sa tradisyonal na pugon niluto? Natural na natural, walang halong kemikal. Pero wait, ang ganyang kalidad ng pizza, matitikman na rin sa kalsada at sa abot kayang halaga. Talaga? Pagpatak na alas 2 ng hapon, isa-isa na isinasakay sa truck ang mga gagamitin nila sa pagtitinda. All set na! Pagdating sa pwesto, nagmimistulang transformer ang kanilang truck. Kabit dito, kabit doon hanggang mabuo ang food truck. Ang mga bumibili, aliw na aliw habang ginagawa sa harap nila mismo ang pizza. Mabilis din ang service. 3 hanggang 5 minuto lang kasi luto na agad ang pizza sa pugon. Bukod sa niluto sa pugon, bentahe rin ng kanilang pizza ang fresh at organic na mga sangkap na para bang kumain talaga ng authentic Italian pizza. We were avoiding yung mga hindi natural na ingredients. Hindi tayo gumagamit ng mga pampasarap na spices. Mga basil natin are fresh, oregano are fresh. Mabili ang mga pizza mula 200 hanggang 400 pesos. Mayroon silang 8 flavors. Ang bestseller, ham and cheese na mabibili ng 200 pesos. Gusto ko matikman din ng masa yung masarap na pizza sa mura na price. Ang sekreto raw ng kanilang dough, gumagamit sila ng biga o fermented dough. Ito nagbibigay ng flavor at saka air nung pizza. Paghihiwa-hiwalayin ang biga o fermented dough. Pagkatapos, ihahalo ang harina. With flour ang ginagamit nilang panggawa ng dough. Saka mamasahin. Unti-unting dadagdagan ng tubig at harina habang minamasa. Gumawa tayo ng 3 kilos na flour, tsaka almost 2 kilos na water. So 5 kilos all in all plus biga. Makakagawa tayo ng around 20 pizzas. Kapag namasa ng mabuti, lalagyan ng olive oil at saka hihintaying umalsa ang dough. Para mabuo ang pugon truck, malaki raw ang inilabas nilang puhunan. Pugon itself, more than 150,000 na yung cost. Tapos syempre yung sasakyan, tsaka yung mga accessories. So aabot din ng 1 million mahigit tong buong food truck. Pero sulit naman daw sa dami ng bumibili. Sa isang maulan na araw, makakabenta ka ng kulang-kulang 30 pirasong pizza. Sa malakas na araw, nasa 110, 120 pizzas. Depende sa magagawa mo na. Mga pagkain madalas at karaniwan ang natitikman. Pero kapag nahanapan ng pang-level up na gimmick, nagiging patok na negosyong paldo ang kita.